Breaking na breaking news po ito mga kababayan. Magugulat po kayo. Eric Celis, nagsalita na. Tungkol po dito sa balita sa pagpapatumba kay Mima Alicia. Kilalang pro-BBM vlogger. Kamakailan lang ay talagang na-riding in tandem at talagang niratrat ang kanyang katawan ng bala ng 45. Ang huling bala, nung nadapa siya, yun ang tumama sa kanyang sentido. Mga kababayan, marami pong mga lumalabas na balita sa social media. May mga nagtatanong, tila isang diversionary tactics or tila isang kabral ito. Yan po yung mga sumasabog na balita. Pero wala pong confirmation kung talagang si Mima Alicia patay o buhay ba ito. Pero mga kababayan, meron na pong nilabas yung News 5. May police report na bakit ipinatumba si Mima Alicia. Pero wala pa yung kung sino yung mga suspect. Pero sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan, may mga lumalabas sa social media na tukoy na daw di umano itong mga tumumba kay Mima. So dito mga kababayan, si Eric Celis, ano kaya ang masasabi niya dito? Kasi alam niyo naman yung mga naratibo ng mga loyalista, mga BBM vloggers, lagi nilang sinasabi sa kanilang mga vlog na DDS daw ang may pakana. Nayari daw ng EJK. May katotohanan ba ang lahat ng ito? At bakit daw parang natutuwa pa daw ang mga suporter ni Tatay Digong sa pagkawala ni Mima Alicia? Ano ba ang pinaghuhugutan ng mga nagmamahal kay Tatay Digong at kay Sara Duterte? Ano ba yung mga pinaggagawa ni Mima Alicia? Di ba minsan mga kababayan, pag yung taong pumapanaw, sinasabi, condolence, ay sayang, ang bait pa naman niya, ang bata niya, ba't nangyari ito? Pero yung mga komento po ng mga netizen, mga kababayan, tila natutuwa sila. Ano ba ang mga kwento sa mga likod ng mga istorya? Bakit karamihan ng mga Pilipino talagang natutuwa pa sa nangyaring ito? Iyon ang sabi at naratibo ng mga loyalista. Bakit yung namatay na tao, ikinatuwa pa nila? Yan po yung mga sinasabi ng mga loyalistang vlogger. Na ang naratibo nila, turo dito, turo doon, siya ang nag-ano, lahat po tinuturo na. Kung kilala nyo po yung si Talakera, kung sino-sino po mga binabato, sila daw yung nagpatumba, mga ganon. Kung sino-sino mga itinuturo. Pero wala namang ebidensya. So dito kay Eric Celis mga kababayan, ano kaya ang dahilan? Bakit yung mga supporter ni Tatay Digong ay natutuwa? Tignan nyo mga kababayan, ito, hindi natin kinokontent si Mima Alicia para lang pagtawanan. Hindi tayo ganun, mga kababayan. Hindi tayo masamang vlogger. Hindi po tayo masamang influencer gaya ng iba na pinagtatawanan nila. Tayo kasi minsan sa ating buhay, naging kaibigan natin si Mima. Gaya nga ng kwento ko, 2022 na meet ko yan, batang-bata pa yan. So ako bilang kaibigan, hindi naman kaibigan yung na-meet ko lang bilang sumusuporta dati kay BBM sa campaign with Sara Duterte. 2022. So, lahat ng mga vlogger nagtipon-tipon, unity. Siyempre, sinusuportahan natin si BBM, pero umalis agad ako. Mga kababayan, ayaw ko nang may bossing. Yung sa madaling sabi, ayaw ko nang nasasabi na bayaran ako, okay? So, dito, kay Eric Celis, ano ang kanyang pinupuntos? Bakit si Mima ay pinagtatawanan pa? Bakit
tila natutuwa pa yung mga netizen. Iyan kasi yung mga bakit walang puso, ganon. Wala silang puso, patay na ng tao, kinukutya pa. Ano ba ang pinaguhugutan ng mga nagmamahal kay Tatay Digong? Eto si Ka Eric Celis. Pakinggan po natin kasi magaling po ito. Kilala po natin ito mga kababayan na talagang magaling na political analyst at talagang tagapagsalita din pagka may mga rally. So makikita natin mga kababayan, ano ba ang kanyang masasabi? Okay? Eto disclaimer po ha. Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan ni Mima. Lalong-lalo sa kanyang nag-iisang anak na 7 taong gulang, bata pa. Okay? Dito, pinapaliwanag lang natin yung mga naratibo para maiwasan natin na ganito, ganyan, ganyan. Bakit masaya yung iba na pumanaw ito? Okay? Ito, papaliwanag ni Ka Eric Celis. Pakinggan po natin. Pag-usapan po natin itong nag-trending, no? Mga kahapon lang ito sumabog na balita na may isang known to be as pro-BBM vloggers. Known to be a pro-BBM vlogger. Hindi ko nga to kilala po, no? Hindi ko kasi sinusundan o minomonitor ang mga nagtatanggol at nagsusulong ng mga misinformation, mga fake news at mga pagbibigay ng panloloko na uri ng diskarte sa social media. Lalo pa kung ito ay nagre-reinforce sa kasinungalingan, kalokohan at kaabusuhan ng kasalukuyang administrasyon o ng gobyerno ni Marcos Jr. So hindi po ako pamilyar sa kanila. Hindi ko po sila kilala, hindi ko rin sila pinapakinggan. Pero dahil po gumagamit ako ng social media, lumalabas sa aking feed, no? Yung mga, or sa page ko, o sa aking wall, o sa aking, do you call that, sa, pag nag-scan ka ng Facebook, makikita mo minsan pumapasok sila. Ini-ignore ko po yan. Kahit yung iba dyan, mga bashers, no? Kaya itong namatay na si Lipata, ang apelyido niya, sa real name, Mima Alicia, yun ang tagline sa kanya. Pumapasok yung parang mga namatay na siya pero kinukutya pa ng maraming mga netizens, no? Kaya tiningnan ko yung mga naka-attach na video clips ng mga pinaggagawa niya. Doon ko lang nakita na grabe pala ang bunganga nito, imburnal, no? Ang lumalabas ay mabaho at mapanirang puri talaga. Ayan mga kababayan ha. Yung mga sinasabi kasi ni Mima talagang kakaiba. 'Di ba? Yung term ni Ka Eric, imburnal. Syempre, pag nagmumura kasi ito mga kababayan, talagang matindi. Minumura, kung ano-anong sinasabi kay Tatay Digong, uuwi daw na nakakarton, uuwi daw na buto na lang, bring him bone. Uuwi daw na nakagarapon, ibig sabihin naka-cremate na. Pwede ba yun mga kababayan? Kaya yung mga supporter ni Tatay Digong, galit na galit. Kahit dito sa kay Sara, sinisiraan pa. May kabit, nagpalaglag, nagpunta sa abroad. Di ba mga kababayan, ang dami po. Yung kay Marcoleta pa nga lang, mga kababayan, ang tindi ng kanyang paninira 'Di ba? Ang tindi, mamaya ipapakita natin yung last na vlog niya na binabatikos niya si Caro Dante Marcoleta. Hindi naman siya inaano, mga kababayan. Tapos si Talakera, kung sino-sino ang mga pinagbibintangan na dito sa nangyari kay Mema or kay Mima Alicia. Bali-balita mga kababayan, nagkaonsehan. Hindi nagkasundo sa bigayan. Yan po kumakalat lang po yan. Hindi natin alam kung totoo or kumpirmado, basta kumakalat yan. Kasi yan talagang yan yung mga magko-connect sa mga dots, yung mga katanungan
bakit nauwi sa malagim na pangyayari si Mima Alicia. So dito, tignan pa natin ano yung sinasabi ni Ka Eric dito na malaimburnal ang bunganga ni Mima. Wala sa tamang issue, hindi naman totoo at tama ang kanyang mga pananaw, binabaloktot niya ang mga bagay. Halimbawa, nakita ko doon ang isang video clip na binabastos niya si former President Rodrigo Duterte. At imbis na bring him home daw, dapat bring him bone. Ibig sabihin, umuwi na lang dito si Pangulong Duterte kung patay na siya at buto na. Kasi bring him bone, no? Tapos pinagtatawanan niya si former President Rodrigo Duterte na hanggang karton na lang ang memorya mo dito sa Pilipinas. Parang ganun ang nilalaman ng kanyang mga pinagsasabi. So masakit talaga pakinggan siya, hindi lamang doon para sa pamilya ni former President Duterte, kundi sa mga nagmamahal sa kanya na milyong-milyong mga Pilipino. Dahil sa kanyang mabuting ginawa sa ating pamahalaan, no? Hindi siya magnanakaw, hindi siya durubo at kurakot, at kinatatakutan siya ng mga kriminal, drug addict, drogista, sindikato, mga drug lords, mga kurakot at magnanakaw sa gobyerno, mga terorista, CPP, NPA, NDF. No, malaking impact talaga ng isang Rodrigo Duterte in the modern political history and in the status of modern governance sa Pilipinas. Kaya ganun siya ka-controversial. Pero itong si Lipata o si Mima Alicia, binabastos po niya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun pong nakita kong content niya, no? And then iniinsulto niya si Senator Robin Padilla sa pagtatanggol daw sa isang karton. O kaya sabi niya, ibalik mo na lang dito kung nasa karton na. Ayan mga kababayan, sa mga hindi nakapanood, ipapasilip ko sa inyo yung mga binibitawan niyang salita tungkol kay Tatay Digong. Ito po mga kababayan, ano natin, Mima Alicia. Check lang natin mga kababayan na yung mga binabanggit niya dito. Breaking news, tukoy na ang namaslang. Kita nyo, tukoy na daw ang namaslang. Justice for Mima. Ito mga kababayan. Tignan nyo ha, ito po. Nasaan yung mga sinasabi ni... Ito po, yung mga sinasabi ni Mima. Bakit naman may parang pa-catering pa? Bakit ganon? May catering pa na nangyayari, mga minamahal. Bakit may catering? Ito na yun, Ba't may catering? Yan Sige yung... nga. Tignan nyo. Sara Duterte wants to bring on equipment catered at the Senate room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Ha? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi nyo ba nagustuhan? Kaya gusto ninyong magpa-cater? Yun ba yun? Hindi, gusto lang namin malaman. Yun ba yung reason? Hindi nyo nagustuhan yung pagkain, pangit yung pagkain, kaya gusto nyo magpa-catered? Yun ba yun? Nagtatanong lamang tayo. Hindi nyo nagustuhan yung pagkain or baka meron kayong dinadalang bomba dyan, nagtatanong lang para pasabugin ang buong impeachment hearing trial na yan. Bakit naman may parang Nakita nyo yung kanyang sinasabi. Mga kababayan, kaya dito nang gagaling yung galit ng mga supporter ni Tatay Digong. Mga kababayan, tinitimbang lang natin yung mga naratibo. Kasi yung naratibo sa kabila, pinagtatawanan pa daw si Mima, hindi na sila naawa, wala daw away mga DDS. So dito, tinatapik lang natin para makita din yung side nung kabila. Hindi lang dito sa mga loyalista na sinasabi na bastos yung mga DDS, sila ang nagpaano. Di ba yung mga naratibo nila, laging DDS daw, saka yung sinasabi ni Talakera. At yung mga ibang vlogger, tinutumbok nila yung isang organization. Bawal yung ganun. Mga kasamang vlogger, wag yung basta-basta magtuturo. So dito si Mima, binabati ko siya si Sara. So ito mga kababayan, pwede pang palampasin ito na hindi maglabas ang sama ng loob yung mga supporter ni Tatay Digong. Ito pa, yung mga sinasabi ni Mima tungkol kay... ito mga kababayan, sinasabi nila, yan, nagkaonsehan. Yan, nagkaonsehan daw. Hindi nagkabigayan nung bayad. Di natin alam kung totoo yan. So dito, nasaan na yung Boss Dada? Tignan natin mga kababayan na. Meron kasing dito.
may mga video na clip si Mima na parang kinukutya si Tatay Digong. O ito si Lovely Granada din, sinasabi, si Mima, namamahinga na. Ayan o. Malaya na sa magulong mundo. Si Tatay Kulkog nyo. Buhay na buhay. Ramdam ang kahihiyan worldwide. From yabang tukulungan. O, kita nyo? Diba? Kaya yung, ito si Granada ha, kilala ring bumabati ko sa mga pamilya Duterte. So makikita nyo yung galit ng mga Pilipino. Kaya ha 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 yung comment. O ito pa. O ito po. Mr. President, yung Ito si aso mo may request. Sa dinami-dami ng problema ng bayang Pilipinas, pagmahal ng presyo ng bilihin, gera dyan sa Middle East, pagmamahal ng gasolina, kahirapan, krimen, napakarami na mamatay araw-araw. Pero ang gusto niya, focus ka. Dito, paimbestigahan mo daw yung pagkamatay ng vlogger yung fake news peddler. Diyos mio, nagre-request kang imbestigahan yan, Mike Tae. Pero yung flood control scandal na napakarami, bilyong-bilyong pera, trilyong pera ang ninakaw sa kaban ng bayan, ay yung paimbestigahan. Pero itong pagkamatay nung kalahi ninyong sinungaling, walang kwentang tao, gusto niyong tutukan. Hoy, hindi kayo binayaran ng taong bayan para dyan. Hindi kayo sumusweldo, gumagastos ng pera ng Pilipinas para i-prioritize yung mga kaibigan nyo. Masiraulo pala talaga kayo, no? O ayan, ito po mga kababayan, si Boss Dada, ito ha. O yan po yung sinasabi niya. May request yung feeling may-ari ng Pilipinas at tangang broadcaster na sinisante ng Malacanang. O kita nyo. O ito pa, yung sinasabi ni Mima kay Tatay Digong. Ito po. Asan na ba yon? May ano dito. Asan na yon? O tignan nyo Mima Alicia. Mima Alicia to PRRD ICC. Eto, tignan nyo ha, yung mga clip niya. O, tignan nyo mga kababayan. Ito yung mga... Ayan, nakita nyo. Yan, ay mga ano niya to. Tignan natin yung iba para makita nyo. Ayan mga kababayan, no, tatay mo karton. Ayun, tatay mo karton nalagay sa garapon, no? Kita nyo, mga kababayan ko. Ayan, no. Tignan nyo po. Sumasayaw siya po na kinukutya si Tatay Digong. Ayan, no. Nakalagay daw sa garapon. Tatay mo karton nalagay sa garapon. O yan, mga kababayan ko. Sumasayaw siya. Tatay mo karton nalagay sa garapon. Ayan si Mima, mga kababayan. Kaya dito nang gagaling lahat, yung galit ng mga supporter ni Tatay Digong, ayan no. Nagkataon lang o karma. Ito po yung mga sinasabi. Ang kilalang pro-BBM political vlogger na si Mima Alicia ay binaril at napatay sa loob ng kanyang bahay. Fake news yan ha, hindi sa loob ng bahay. Sa harap mismo ng bahay. Matatandaang nag-viral noon ang isang video kung saan sumasayaw siya habang ginagamit ang linyang tatay mong karton na sinilid sa garapon na inuugnay ng ilang netizen kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa kanyang sinapit, muling ibinahagi ng ilang netizen ang naturang video at kinukumpara ito sa nangyari sa kanya. Ayan mga kababayan, karma daw. Nako po. Matindi po ito mga kababayan ha. Nasaan pa yung iba dito? Okay. O ito, ituloy pa natin. At least nakita nyo po yung mga ilang sinasabi ni Mima. Inaano lang natin ito mga kababayan para makita nyo po yung mga ugat. Bakit si Mima, imbes na kaawaan ng mga supporter ni Tatay Digong, natutuwa pa sila. Diyan po nag-uugat yung galit ng mga supporter ni Tatay Digong. Nililinaw lang natin ha. Para malinaw lang. Kasi mamaya, isang side lang yung pakinggan nyo. Kasi pinapalabas nila, masasama yung mga DDS. Walang ganun mga kababayan.
Kasi dito tinuturo nila DDS yung may sala. Eh, di walang ganun. Hindi pwedeng third party lang. Ning sa kabaong na si Pangulong Duterte. Yun pala mga content niya, mga terorista, CPP, NPA, NDF. No, malaking impact talaga ng isang Rodrigo Duterte in the modern political history and in the status of modern governance sa Pilipinas. Kaya ganun siya ka-controversial. Pero itong si Lipata o si Mima Alicia, binabastos po niya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun pong nakita kong content niya, no? And then iniinsulto niya si Senator Robin Padilla sa pagtatanggol daw sa isang karton. O kaya sabi niya, ibalik mo na lang dito kung nasa karton na. Meaning sa kabaong na si Pangulong Duterte. Yun pala mga content niya. Kahapon ko lang nalaman nang kami nag-break. So yan mga kababayan. Eh kaya yan yung sinasabi ng mga supporter ni Tatay Digong, di ba? Ituloy pa natin. Meeting namin dito sa Mindanao, no, sa leaders ng mga ng iba't ibang organisasyon na nasasakupan sa umbrella ng Kampilan. May isa pa siyang video clip na patungkol naman sa pambabastos niya kay Vice President Sara Duterte. Tinatawag niyang direktang magnanakaw, at tapos kinukot siya, makasama sa, no, may babae siyang kasama. Tapos pinagtatawanan nila, masasakit yung pananalita niya na wala namang sapat na datos at mga kaakibat na pagpapaliwanag ng konteksto kung bakit niya sinasabi yon. Parang malayang-malaya siya na bastusin ang pagkatao ng sinuman, lalo na dito sa kay Vice President Sara Duterte. Oh, ayan mga kababayan na, may ipapakita pa ako sa inyo ha. Ito po, tignan po natin. Ito po, tignan po natin yung last vlog ni Mima Alicia. Ito po, ito yung last vlog niya mga kababayan. I-check po natin. Ito po siya. Ito. Makita nyo, lalagyan ng laso ng pagkain sa Senado. Isipin nyo mga kababayan. Ito, yung last 2 days ago niya. Ito po. Ito, tignan nyo mga kababayan ha. Meron siyang binabatikos dito. Kakasuhan ang PNP, GH dahil gumawa sila ng fake medical record. Isipin mo mga kababayan, pinapalabas na fake ang fake yung medical record si Marcoleta. O, tignan nyo. Diba? Mga minamahal. Oh, ang ibang mga kapulisan na General Nartates. Kung hindi ka ba naman ubod ng pagka-weak, sa sobrang weak mo, dinamay mo ang ibang mga kapulisan na nagtatrabaho ng maayos. Putang ina, imagine nyo mga minamahala. Ito. O, ayan mga kababayan, ang dami niya pong binabanggit. General Nartates, binabatikos niya, weak daw siya, ayun o, Nartates, naamoy na tatanggalin na bilang PNP General. Kita nyo po mga kababayan, ang lakas ng loob niyang Kaya, ito, naaawa ako kay Mima Alicia mga kababayan dahil nga, syempre, gaya natin na vlogger ito. Diba? O, check pa natin ano yung mga sinasabi niya dito. Itong si General Nartates. Itong si General Nartates. Ano yung ginawa? Parang binigyan niya ng VIP treatment itong si Senator Rodante Marcoleta, which is hindi naman dapat. Hindi mo dapat binibigyan ng VIP treatment ang isang plunderer. Diba? Nalaman naman pala na walang kaso, tapos sasabihin mo, kaya lang naman binibisita si Marcoleta ng mga senador dyan kasi nasa hospital siya. Ano ngayon? Kung nasa hospital, itong si Marcoleta, di ba dapat nasa isolation room siya? Dapat kapag may bibisita, naka-face mask. Bakit binibigyan mo ng VIP treatment? Ano yung meron na bibigyan ka ba ng tatanong lamang po? To be honest. O, di ba mga kababayan, ang dami niyang mga sinasabi, ang lakas ng loob niya, di ba? Kung sino-sino yung mga binabanatan niya mga kababayan. Diba? Naku po, tignan niyo mga kababayan. Gaganon. Utik na yan. So, nasaan yung pagiging accountable mo? Pagiging public service mo? Diba? Mga minamahal.
May nag-comment, galing mo, ma'am. Mima, wala ka namang kaso, ba't ka nagkasal? Anya kasi, hindi, dinedemonstrate ko lang, natatanggal naman kasi to. Ayan na parang kinukutya niya si GMA Gloria Macapagal Arroyo at kinukutya niya si Marcoleta na bakit daw binigyan ng VIP treatment. 'Di ba? Ganon din si Lacson mga kababayan, kinukutya niya si Marcoleta na straight daw maglakad papunta ng hospital. Nagka-warrant of arrest na hospital. Tapos ayun, kung ano-ano mga sinasabi ni Ping Lacson. So si Mima naman, eto, talagang ang lakas ng loob niya. Sa mga nagko-comment, natatanggal naman kasi to. 'Di ba? Si Senator Rodante Marcoleta kasi, nagpapanggap siya na mayroon siyang sakit. Kasi according dito, sa balita, breaking news, Marcoleta has no pneumonia. So walang pneumonia, walang sakit na nag-i-exist sa balat sa katawang lupa ni Senator Rodante Marcoleta. Pero 'di ba, sabi ng Philippine National Police General Hospital, siya daw po ay na-diagnose ng pneumonia even though kahit wala naman siyang pneumonia. O, kita nyo mga kababayan, pinapalabas nila na si Senador Marcoleta ay walang sakit at nagkukunwa-kunwari lang. O, kita nyo mga kababayan? Kaya pala galit na galit yung mga supporter ni Tatay Digong dito mga kababayan. Kasi nga, fake news yung mga sinasabi. 'Di ba? Na-diagnose siya na meron daw siyang pneumonia kahit wala naman siyang pneumonia. Gets ninyo yung punto ko? So, nagsakit-sakitan si Rodante Marcoleta. At according pa dito sa balita, mga minamahal, kakasuhan ang PNP or ang Philippine National Police General Hospital Doctor sa panlulokong ito. Kasabwat! Actually, hindi lang dapat yung doktor yung kasuhan dyan, pati si Nartates. Wait na nga lang, ikabit natin tong Gloria Macapagal Arroyo syndrome. O, kita nyo mga kababayan, di ba? Kaya sabi ni Ka Eric Celis, imburnal yung bibig. Dito mga kababayan, hindi natin inaano ha. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga dots. Bakit yung mga supporter ni Tatay Digong ay galit na galit kay Mima? 'Di ba? Sinabi ng mga loyalista ay patay ng tao, binabastos pa, kinukutya pa. Pero bakit ngayon tila natuwa pa yung mga DDS? Sabi nga nung iba, magtanim ka ng mabuti at aanihin mo ng mabuti. 'Di ba mga kababayan, yun yung mga sinasabi. Si Mima kasi mga kababayan, grabe talaga ang kanyang bibig. Hindi siya nagko-control. Banat ang banat. Kaya yung mga nagsasabi na walang puso yung mga DDS, hindi totoo yun. Maling naratibo yun mga kababayan. So dito sa nangyari sa kanya, dinadawit nila si Tatay Digong, EJK daw. Si Talakera, kung sino-sino mga binabanggit, pinagbibintangan. Yung ibang vlogger naman na BBM vlogger, meron silang pinapatamaan na malaking relay yun. Bawal yun. Huwag kayong basta-basta magbabanggit na wala kayo namang ebidensya, tapos turo kayo ng turo. Inuunahan nyo pa yung mga investigador, di ba? So dito, ituloy natin si Ka Eric Celis. Ito po. Bakit niya nasabi na imburnal ang bibig ni Mima Alicia na pagtumba sa vlogger. So sabi sa mga balibalita, onsehan. May mga kumakalit kasi na resibo na mga chat mga kababayan na parang yung parte ni Mima hindi na ibigay. So yun din yung tinutumbok ng investigation. So check pa natin to. May nakita ako na video clip na pumasok din, no? Kasi nag-scan ako, ano ba itong, bakit na binaril ito? Ba't napatay ito at bakit maraming nagmumura at maraming nagagalit sa kanya? Kasi dumadaan siya sa feed ko, no? Ngayon, mayroon video clip doon, maiksi lang, pero siguro mga na-share ng mga netizens mula sa kanyang mga ginagawa itong si Lipata o si Mima Alicia na sinasabi niya na nagpalaglag ng bata na ipinagbubuntis si Vice President Sara Duterte. Foul na foul talaga yun mga kababayan, no? At
sinasabi niya, dinamay mo pa ang batang inosente sa iyong sinapupunan. Look what I found. Ayan mga kababayan, foul nga yun. Yung sisiraan mo yung Vice President na magpalaglag ng bata. May kabit. Isipin nyo mga kababayan. Tapos lalasunin yung mga tao sa Senado, may dalang bomba. Di ba mga kababayan? Foul na foul yun. Yan yung nakikita natin gaya ni kay Ka Eric Celis. Yung ganong mga atake niya na wala siyang maipakitang ebidensya o anumang makatotohanan na pagpapaliwanag kung saan niya hinugot yung ganong mga atake, no? Pag-iinsulto kay Vice President Sara Duterte na pinapalabas niya, hindi ka lang nagnanakaw, hindi ka lang nagwawaldas ng lustay ng pera ng bayan sa mga travel mo, na by the way, personal funds po, personal resources ng mga Duterte, ng magkakapatid na Duterte at pamilya nila ang kanilang ginagastos. Cleared po yan sa report ng kanilang mga travel. Pag pumupunta sila at bumibisita sa kanilang ama, sa kanilang tatay na si former President Duterte. So grabe palang bunganga talaga nito, imburnal, no? Ni Mima Alicia. Kaya ako bilang isang political vlogger din, isang political commentator, nagbalik tanaw din ako at nag-reflect sa sarili ko. Kasi marami din po akong kalaban at masakit din po ako magsalita, pero hindi ganon kay Mima Alicia na to, na pinagmumura ang tao, binabastos at walang mga truthful context or intelligent basis ang pinagsasabi ko, no? Mayroon dapat intelligent basis, may historical account, may historical perspective, at mayroong mga batayan sa pangyayari na matalas kung sinusuri ang mga komentary ko, lalo na sa topic ng pagbubunyag at paglaban sa lumalaganap at malaganap na antas ng korupsyon at pandarambong sa Pilipinas. And I don't take it personally against those kay Marcos Jr., kay Boying Rimulya, kay John Vic Rimulya o sa mga opisyal ng gobyerno. Inilalagay ko sa tamang konteksto at magkakaugnay sa makatotohanan ng mga pangyayari at sinusuri ko. Bagamat straightforward ako pag bumira. Yan naman pong style ni Ka Eric. Hindi naman po ako kapareho nitong imburnal ang bunganga nang makita ko kung paano niya ginagawa ang kanyang mga pag-atake, no? Disinformation, misinformation, fake news, at mga masasama na imbento ng paninirang puri at wala po sa konteksto ng political analysis and intelligent discussion and truthful presentation on the perspective of truth and reality ang kanyang mga pinagsasabi. Ayan mga kababayan ha. Narinig po natin yung reality. Nawawala na po kasi yung naratibo ng pagiging intelihente. Yung magiging direksyon na ng topic mo, yung paninira na. Yung paninirang puri. Imbes na makapagbigay ka ng kaalaman at magandang balita, tila yung ginagawa ng isang vlogger ay sisiraan na yung isang persona. Kaya doon nasabi ni Ka Eric Celis na nawawala yung pagiging di ba yung tamang pag-iisip, yung tamang naratibo ng ibinabahagi ng pagiging social media influencer. Imbes na magpakalat ka ng maganda, sisiraan mo yung tao. Kaya ito po mga kababayan yung kwento, bakit yung mga komento may mga ha mas marami kaysa sa mga condolences. Doon po nang gagaling yung galit, hindi awa. Ito tinatapik lang natin mga kababayan para maging transparent po tayo. Ituloy pa natin dito. Yan po ang kaibahan doon. Sabi ko, ginagawa ko ba ito? Nakakasakit din ba ako ng damdamin? Oo. Sa mga napapaliwanagan ko, nakikita nila na masakit pakinggan kung tamang katotohanan,
matalas na pagtatalastas at mga malinaw na pagpapahayag batay sa konteksto ng kasaysayan, konteksto ng pagkakaugnay ng mga pangyayari, batay sa scientifico na pananaw. Ibig sabihin, evidence-based, and at the same time, batay po sa tamang paggamit ng analytical tools or analysis tools. Ganon po ako pag nagdi-discuss, no? Tinitingnan ko yung glasses ko, parang nagba-blurred, no? Siguro sa refleksyon ng ilaw yan na tumatama sa aking noo at nagre-reflect sa glasses ko. I hope I am not disturbing you sa inyong pakikinig kay Eric ngayon, ano? So, yan po yung naratibo ni Ka Eric Celis. Kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo po sa mga direksyon ng vlog ni Mima? O eto pa mga kababayan ha, may ipapakita pa ako sa inyong isa pang vlog ni Mima dito na very disturbing talaga. Tignan nyo po, eto. Ito, tingnan, lalagyan ng laso ng pagkain sa Senado. Isipin nyo mga kababayan, pwede ba? Ito, kakasuhan ng PNP GH dahil gumawa sila ng fake medical record ni Marcoleta. Pwede ba yun mga kababayan ko? O, check ninyo ha. Ito yung pangalawang pag... O, ito po, tingnan nyo po. Natatawa talaga ako, to be honest Natatawa ako kay Robin Padilla. Sorry Robin, ikaw lang yung ads dyan sa Senado. Ikaw lang yung ads pampagulo. And maybe sooner, baka meron na din dyang manggulo si Marcoleta. Bakit, mga minamahal? According dito sa balita, Senator Dante Marcoleta has no longer pneumonia. Ang kailangan na lang sa kanya is i-required siya sa isolation. Bagong balita to. Breaking news to mga minamahal. Kung ngayon ang nanggugulo si Robin, baka madagdagan na. Baka madagdag na si Marcoleta. Breaking news, Marcoleta has no pneumonia as previously diagnosed by PNP-GH. Kakasuhan ng PNP-GH doctor sa panlolokong ito. Ihari kayo. Aray mo. Pati doktor ng PNP na makakasuhan pa dahil kay Senator Dante Marcoleta, mga minamahal. So ito yung O, kita nyo mga kababayan, sinasabi ni Mima nakakasuhan ng PNP GH ang hospital na gumawa daw ng fake medical record si Marcoleta. Pwede ba yun mga kababayan? Magsisinungaling ba yung mga doktor? Ang tanda na ni Senador Marcoleta. Di ba mga kababayan? Kaya dito, nanggagaling yung damdami ng mga nagmamahal kay Tatay Digong, kay Sara at kay Marcoleta. Bakit yung mga komento nung nabalitaan nila si Mima Alicia, yung nangyaring karumal-dumal na sinapit niya, dahil dyan sa mga vlog ni Mima. Ni-invest na mag-condolence sila, maawa sila, pero mas marami yung bashing. May mga nagsasabi na deserve. Pero para sa akin mga kababayan bilang vlogger, sana mabigyan po ng hustisya yung nangyari kay Mima. Kino-content lang po natin ito para mapantay po natin yung ibang naratibo ng ibang grupo. Kasi pinapalabas nila na masama yung mga supporter ni Tatay Digong. Violente. Tapos turo sila ng turo kung sino-sino na. Bawal yun. Hindi pwede yun. Kaya doon mo makikita yung mga behind the story. Diba? Kasi sinasabi nila, namatay na ngayon tao, hindi pa kinakaawaan, but hindi na lang ipanalangin. Okay? Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan at shoutout po sa ating mga kababayan na laging sumusuporta. Dito po kay Christian Carlo Lorenzana, Romel Abrigo, Marfin Rabia, ayun o. Okay, kay Mama Mirna Aura. Ayan, dami po nating mga nanonood sa atin. Yung mga komento po dito. Okay, mga kababayan. At kay Ma'am Look Isip ng UK.
At sa mga taga-Tondo, sa Canada, sa Amerika, sa New York, at sa lahat po ng parte ng may mga Filipino, kung saan sa panig ng daigdig at Pilipinas, magandang gabi sa inyo. Yan po ang ating balita. Anong masasabi nyo po dito kay Mima sa nangyari sa kanya at yung mga sinasabi niya na tinitira niya sa mga vlog niya? Dito po mga kababayan, kailangan maging pantay yung pagtingin natin. Dito hindi ko po inaano si Mima. Naaawa ako sa kanya sa nangyari sa kanya. Ang gusto ko lang din mangyari, mabigyan ng hustisya kung sino man yung gumawa. Kasi syempre, bawal din sa Panginoong Diyos yan. Diba? Pero, sabi ko nga sa inyo, yan lang pong masasabi ko. Okay? Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po at sana po magkaroon po ng kapayapaan sa Pilipinas. Magkaroon ng hustisya ang ginawa nila kay Marcoleta. Okay po? Salamat po. At sana rin po mapanagot yung gumawa ng masama kay Mima. Okay po? At condolence po sa pamilya ni Mima at sa mga naiwan niya. Okay? Mabuhay.